Hello. Magandang tanghali po sa lahat at nandito naman tayo sa ating pagpatuloy na pakikipaglaban para sa katotohanan at katarungan. Kahit sino man ang mapuntahan ay sasagutin natin. Okay, so may tumawag na sa akin, sasagutin ko. Oh. Hello. Hello, bilisan mo lang, nagla-live ako. Hello, may tumawag sa akin. Anyway, diretso lang tayo. At ang ating pag-usapan po sa ngayon ay ano ang mangyayari sa... Ito, may tumawag pa ulit ha. Hello, nagla-live ako lang ga. Paano yon? Hello? Nag-live ka? Opo. O, magsalita ka. I-greet mo. Mamaya na lang. I-greet mo yung ano ko. O, sige, mamaya na lang daw. So, pag-usapan natin po yung patuloy sa pagkikipabaka para sa katotohanan, para sa katarungan. At hindi po ibig sabihin na ang lahat ng tao, mga kriminal ay wala ng karapatan sa ilalim ng batas. May karapatan din sila, nabigyan din sila ng tinatag ng human rights, karapatang pantao. Kahit pa yung mga akusado ay pumatay ng tao, kailangan natin bigyan sila ng maayos na karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon na nagsasabi sila ay ma-convict lamang sa ebidensya na proof beyond reasonable doubt o ebidensya na walang duda. So yan po yung batas na dapat sundin. So ngayon, hindi na tayo patumpik. Diretso tayo ngayon sa kaso ni Digong Duterte na kung saan ay kinakasuhan siya ng maraming tao sa pagpatay dahil sa kampanya na war on drugs sa panahon na siya ay Pangulo ng Pilipinas. Kaya ang ating pag-usapan sa ngayon, ano na ang nangyayari? Ganong alam naman natin ng lahat tayo ay physically inaresto na siya, dinala na siya doon sa The Hague, sa the Netherlands, kung saan nakapag-umpisa na ng unang hearing noong March 14. At ang kasunod na hearing po ay ang kasunod na hearing po ay September 23. May sagutin lang ako ha. Hello, pre. Yes, pre. Puta, pinapanood na lang kita eh. Oh. Mura mo si Duterte saka si BBM eh. Ito, mga mali-mali. Pwede ba ang ano? Sige, mamaya, pero nagla-live pa ako. Makinig ka muna. Nagla-live ka ngayon? Tawagan kita mamaya. Okay. Okay. Yung kumpare ko tumawag sa akin. Patungkol ito sa kay BBM at saka kay Duterte. Itong aking Apo, say hi to them. Hi. How are you? Nice old. Nice old. What is that? Nice old. Nice old. What is that? Nice old? 9. 9. 9 mil. 9. Okay. 9. Pareho kami may dimple. Yan. Mag-live muna tayo, ha? Live na tayo. Okay? Yes. Dada Toto tawag sa akin. Thanos? Wait. I'll just still... No, not yet now. Okay? Wait. Okay. Pasensya na kayo. Ang apo ko makulit. Okay. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay ano na po ang magyayari. Arestado na si Digong, nandun na siya sa the Netherlands. Pagkatapos ng unang hearing ng March 14, ang kasunod na hearing ay September 23, September 24, September 25, September 26. Ganun pala sila mag-hearing doon. Sunod-sunod na araw. Pero 96, 94, 96. sunod, ang kanilang pag-usapan sa hearing na yon ay tinatawag na 96, 99, 90, pre-trial. Ano ang
Okay. Okay. Ano ang pag-usapan sa pre-trial? Actually, hindi pa pre-trial pala yun ang tawag. Technically, sa Pilipinas, pre-trial. Wait. No. Ang pag-usapan doon ay tinatawag na confirmation hearing. Okay? Okay. Ah. Okay. Okay, ha? So, pag-usapan natin yung confirmation hearing. Okay. Confirmation hearing. Ano ang gagawin sa confirmation hearing? Ang gagawin po sa confirmation hearing ay hihingiin ng pre-trial chamber judges mula sa sa prosecutors na pinangungunahan ni Attorney Karimkan na kung ano ang kanilang ipaglalabang kaso. Kasi 6 na count ang kaso na nilatag. Wait. You go out first. You open the door. Naglalay pa ako sa susunod. Okay. Dito na-instorbo ko ng aking apo. Anyway, confirmation hearing po ang gagawin sa 23, 24, 25, 26 September. Ano ang gagawin sa confirmation hearing? Tatanungin po ng pre-trial chamber, 3 judges yan, ang Office of the Prosecutor na pinangungunahan ni Attorney Karimkan. Ilatag nyo, ano ba ang final na gusto nyong ilatag na kaso laban kay Mr. Rodrigo Roa Duterte? So, ang mga kaso na ilalatag, yun yung sinasabi nila count 6. 6 counts. So, yung unang 2 count, ang unang count ay patungkol sa mga pinatay ng DDS o Davao Death Squad. Yan ang unang count. Pangalawang count ay yung mga pinatay sa Davao, pero ang pumatay ay mga pulis at mga kakampi ng pulis. So, number 3, yun na po nagsimula yung kaso na Tukhang, HBT, at dami na po, 6 lahat. So, ngayon, ang nakakalungkot lamang sa sinasabi po ng mga kampo ng o mga tumutulong sa biktima sa human rights, 30,000 daw ang pinatay. Pero ang nakakalungkot lang ay kung titingnan mo, bakit 43 labang ang nakalista roon na biktima? Ganun labang. Palili. Pipito Duran, Atty. Toto Kausing, kakasuhan daw Malacanang, nagsabi kidnapping. Ay, hindi po, wala pong kidnapping doon, mama. Sa sunod siguro, i-discuss ko yan. Okay, ngayon, ang ibang kaso po ay yung mga pinatay-patay din. So, 6. So, malalaman natin kung ano ba talagang kaso kasi 43 lang, ulitin ko lang, 43 na pinatay lamang ang bitbit nilang kaso. Ibig sabihin po, yan lamang po ang dinidesisyonan nila ikakaso labang kay Duterte sapagkat iyon lamang sa tingin ko lang ang may ebidensya sila na todo. So kung iyan ang ebidensya nila, nakakalungkot, 30,000 ang pinatay. But then, babalik tayo ngayon sa aresto. At kung bakit ko nasabi na may posibilidad po na matatalo ang kaso laban kay Digong Duterte o may posibilidad na mananalo si Duterte or absuelto siya. Bakit po? Ito po ang rason. Number 1, ang unang rason ay mali yung pagka-aresto. Kahit anong pang sabihin nila na tama, kahit yung sinabi pa ni Dean Ralph Sarmiento ng University of St. Lasal Bacolod na napanood ko na hindi daw sa opinion niya ay hindi na daw titingnan ng International Criminal Court yung maling aresto. At sa kanya, ang opinion niya, which I beg to respect but beg to disagree, ay wala na raw, hindi na raw gagamitin ang Article 59 ng Rome Statute sa pag-observe ng pag-aresto kay Duterte. I beg to differ. Mr. Dean
Ito po, pakinggan mo ang totoong rason, ang tamang rason. Which to me, that's the best and the only answer. Okay, ganito. At kung bakit ko nasabi nga na delikado po man na dismiss. Ganito po yun. Sa conclusion ko mamaya na ipapaliwanag ko bakit na null and void ang aresto o di kaya walang bisa sa batas ang aresto ay kung mapatunayan sa trial na walang bisa yung aresto, anong mangyari? So, mawawala po ang sinasabing jurisdiction o karapatan at kapangyarihan ng International Criminal Court na lilitisin si Ginoong Duterte. Hindi na po pinag-usapan kung totoo man o hindi ang akusasyon. Ang pinag-usapan lamang ay may kapangyarihan ba at may karapatan ang International Criminal Court na magpatakbo ng kaso, ipipresenta ebidensya laban kay Duterte sa katotohanan na siya ay inaristo na hindi sinunod ang Article 59 ng Rome Statute. O ano ba yung Rome Statute? Ibig sabihin, ang statute na salita ay isang gamit na salita na ang tawagin ay batas. Rome Law or Rome Act or Rome Statute. Ganun din po. So dapat sundin yon ang rule, ang Article 59. So dahil kung mapatunayan sa during the trial, sa paglilitis, na hindi nasunod yon, ang mangyayari po ay mapipilitan ang International Criminal Court na ibabasura ang kaso laban kay Duterte. Sapagkat wala pong jurisdiction o kapangyarihan ang ICC na lilitisin si Digong Duterte dahil illegal ang paghuli sa kanya. Okay? Ganun po ang theory dyan. So ngayon, mamaya ko paliwanag kung bakit illegal. So kung ganun, kung magiging illegal, biro mo, tinataya nila sa kanilang karanasan. Tatakbo po ng mga 6 na taon hanggat 10 taon ang pagpatakbo ng trial. At kung gano'n, matatapos ng 10 taon, ay mababasura lamang ang kaso. So in that respect, kawawa naman mga biktima. At kung kawawa ang mga biktima, ang tanging pasasalamatan na lamang nila ay ganito. Total na kulong naman siya ng 10 taon kahit na mabsulto, total na pagdusahan naman niya. Yun na lang papasalamatan ninyo. At kung bakit magkaganon, wala kayong ibang sisihin, kundi itong pamahalaan ni Bongbong Marcos. Hinaluan kasi niya ng politika ang pag-aresto. Ano mga unang kasalanan nila? Itong babanggit na mga mali ay hindi na nila tinatanggi na ginawa nila. Anong hindi nila tinanggi? Una, inabangan nila sa airport si Duterte. Totoo yan. Wala nang kontra dyan. Galing siya sa Hong Kong. Walang kontra dyan. Totoo yan. Next, nung naabangan nila, sinundo pa nila sa loob ng eroplano ng Cathay Pacific si Duterte. At ang nanguna dyan ay si General Nicolas Torre III. So walang problema dyan. Totoo yan. Next is, nung dumating na doon sa upuan, actually, binasahan, hindi ko alam kung ano lugar yun, bukan sa Villamor Air Base na. Kasi katabi lang Villamor Air Base ng airport. So doon na binasahan ng Miranda rights si Ginoong Duterte. Nakikita natin sa litrato, sa video, na ang pagbabasa ni General Nicolas Torre ay sa cellphone. Ibig sabihin, hindi mo pa pala memorize, General Nick, ang Miranda rights. Kaya sinabi niya, you have the right to remain silent. You are under arrest. You have the right to remain silent. And you have the right to an attorney. And if you do not have one or cannot afford, then the state will provide you with one. Ganon ang binasa siya. Napakaliit lamang na sentence, babasahin mo pa. Ano ba klase yan, Nick Torre? Pinahiya mo tayong taga-Coronadal. Tayo mga matatalino, dapat memorize mo na yun. Di ba? Mr. Junior Plaga, Brad, itong PME pumasa sa PME. Hindi lang natuloy dahil may medical problem. Junior Plaga, the arrest of Jesus was based on betrayal by Judas rather than lawful procedure in Proverbs 18:17. The first to speak seems right until someone
comes forward and cross-examines. Okay, ang ganda. Mabuti binigyan mo ko ng ano niya. Bigyan mo ko araw-araw ng mga Bible passage. Brad, Engineer, Jonar Plaga. My best friend. Sa high school kami, lagi kami nilalaro ng chess. Unfortunately, mas maraming panalo niya kaysa sa akin. So anyway, so dito na tayo ngayon. Ang masisisig, ano ba nga, sinabi ko po ang mga pangyayari na o detalye na hindi issue. Kumbaga, totoo. Walang nasasabi na hindi totoo. Next, ang hindi natin madetermina, ang sigurado pala ko ay wala pong pinakita na papel na warrant of arrest galing sa International Criminal Court. So kung walang papel, meron po sila, pinipresume ko lang, may kopya siya galing sa cellphone nila na pinadala. Okay, given, meron ganon. So ang tanong ngayon, sapat ba yan? Yung papel na yan sa pag-aresto. Kung ako tanongin mo, ang sagot ko dyan, hindi sapat kasi ang pag-aresto kailangan certified ang warrant of arrest. Hindi naman pwede karakaraka, pasukin ka ng pulis sa iyong bahay, tapos cellphone na ang warrant of arrest. O, nangyari dyan, Google policeman. Nag-ginugol lang yung warrant of arrest mo. Tapos ang kasama pa mga abogado, Google lawyer. O. Tatalikop, Google lawyer ka tayo. O, dyan sa ganun mangyari. So, hindi po pwede na sabihin natin, tanggapin na lang natin yung digital copy. So, kung tatanggapin natin, ibig sabihin kung hindi mo pinayagan, kung tatanggapin mo lang na digital copy, ibig sabihin po, yung ating bansa sa pamangungulo ni BBM ay hinahayaan na kahit sinong tao ay arestuhin na lamang, kahit sinong Pilipino ay arestuhin na lamang base sa Google. Hindi sa certified copy. Okay? So, ganun po mangyari. Yan ang unang depekto. So, meron ba yung epekto, yung ganung depekto? Sagot, yes. Pwedeng i-considera yan. Ang sasabihin ko lang sa inyo, una, tutuloy po yung pagtakbo ng paglilitis sa International Criminal Court. Hindi nila bigyan ng pansin muna yung illegal na pagka-aresto. Doon na, pag matapos na mapresenta ang lahat ng ebidensya, doon na sila magdidesisyon kung ibasura ang kaso ng dahil sa maling aresto. Or tatanggapin ang kaso kahit na mali ang aresto at titingnan ang mga merito ng ebidensya kung talagang may ebidensya laban kay Digong Duterte. Yan po ang pwede mangyari. But then, the truth of the matter is, what is not at issue is this. The act of General Nick Torre and his companions, Prosecutor General Attorney Richard Anthony Fadolion and Attorney Yusek Nicholas Felix T. with Brigadier General Attorney Jane Fajardo were defective considering that they allowed the arrest even without the certified copy. Yan ang problema. E ngayon kung mapatunayan niya sa trial na walang certified copy, that is one thing to be sure na magiging, anong mangyayari? Walang jurisdiction ang ICC sa pagkatao ni Duterte. So kung walang jurisdiction, hindi mo siya pwede sentensyan. Ganun lamang po kasimple. Next, ang kasunod na problema ay hindi nila sinunod yung utos sa batas ng International Criminal Court na kung tawagin ay Rome Statute na nagsasabi sa Article 59 na sa kung maaresto na yung suspect, tawagin pa lang tinawag na suspect pa lang. Kung maaresto ng member state ang suspect, ay dadalhin kaagad, promptly, sa korte ng bansa kung saan siya naaresto. Ang tanong, dinala ba? Sagot, inamin nila na hindi nila dinala. Inaresto nila ng umaga, dumating ng hapon, gabi nila pinalipad, wala man lang pagdadala sa korte. Inamin nila. Ngayon, kung titingnan mo, ang isa pang pruweba na hindi nila dinala
ay mismo yung interview ni Karen Davila doon kay John Vic Rimulya na Secretary ng Interior and Local Government. Inamin niya na hindi nila dinala. Bagkus, sabi niya, dinili lang daw nila yung pagpapalipad kasi binigyan niya ng pagkakataon ang mga abogado ni Duterte para makapagsampa kung ano, makahingi ng tiyaro kung ano. I beg your pardon, you are not telling the truth. John Vic Rimulya. So pagka ganon, anong mangyari dyan? Di basura naman. Another defect na naman. That will boil down into the defect of acquisition of jurisdiction over the person of the accused in the name of Rodrigo Roa Duterte. So nakita nyo na. So ngayon, kasunod na obligasyon, maliban sa pagpapadala sa korte, ano ba dapat, bakit dadalhin sa korte ayon sa utos ng batas ng Rome Statute? Kasi po, ina-avoid na yan ng Rome Statute na mga gumawa ng Rome Statute na mayroong abuso na mangyayari kahit saang bansa. At para walang abuso mangyari at mababawasan ang posibilidad na maraming abuso, dadalhin sa kani-kanyang mga korte. Of course, andun sa kaisipan, pag korte po kasi ay mataas ang respeto ng kahit sino. Kahit saan sa mundo. So, ang korte ngayon, nakalagay, ano ba ang gagawin ng korte? Nakalagay po sa Rule, Article 59, number 2 paragraph, subparagraph A, na nagsasabi, alamin ng korte na lokal kung ang nakapangalang tao na inaresto nyo ay siyang nakapangalan mismo sa warrant of arrest at alamin din kung genuine ang warrant of arrest na kopya. Simple lang yan. So ngayon, bakit of all people, bakit nilagay ng Rome Statute sa kamay ng judge ng kahit sinong lokal na bansa? Kasi po, ulitin ko lang, mataas ang pagkakilala ng Rome Statute sa mga judge sa kahit anong bansa na hindi ito nagsisinungaling. So, yan po ang pakay number 1. So, bakit hindi nyo naman dinala? Ibig mo sabihin nito ay wala kayong kopya ng warrant of arrest at natakot kayo, baka hanapan kayo ng judge ng Pasay City? Ha? Secretary John Vic Rimulya? Secretary Eduardo Anyo na tinatawag na traidor ng mga DDS kasi inappoint ka ni Duterte na secretary sa DILG tapos tinraidor mo sila ngayon. At sino pa kasama? Si BBM mismo, leader siya ng team. Kung ganon, kayo pala ang culprit kung bakit hindi dinala sa korte. Next. Kung hindi dinala sa korte, anong ginawa ninyo? Nandun lang, hinold nyo lang. Mula umaga hanggang maggabi, hanggang alas 11 ng gabi, hinold nyo lang yung tao. Wala man lang kayong dinala. Ang lapit-lapit pa ng Pasay RTC mula sa Villamor. Kung walang traffic, 10 minutes andun ka na sa Pasay RTC. Kung may traffic, 30 minutes andun ka na sa Pasay RTC. May iba nagsasabi, baka i-ambush. Naku naman, isang batalyon na pulis ang dala. Sino mag-aambus? Ibig sabihin, completely it was in their own volition, in their own time that they can bring Duterte at any time after they arrested Duterte. So dahil hindi nyo dinala, ano pang iba na hindi nasunod? Pangatlo, pangalawa pa lang, siguraduhin ng korte na yung karapatan ni Duterte ay na igagalang. Karapatan niya bilang akusado. Ang nangyari, dahil hindi nyo dinala, hindi na malalaman kung ginalang ang karapatan ni Duterte. Sa kabila ng lahat, nakikita natin sa mga videos, sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa Twitter, o sa TikTok, kung saan nakita natin na hindi ginalang ang karapatan ni Duterte. Ano ba ang karapatan niya na natitira bilang akusado? Karapatan niya po na magkaroon ng abogado. Ngayon, sa narinig natin, hinarangan pa ninyo yung abogado ni Duterte. Pero may nagsabi na mayroon namang ibang abogado. Sabihin natin, wag na natin i-consider yan kasi question eh. Next, ginalang nyo ba ang karapatan niya
na magkaroon ng medical certificate, medical examination? Yan, pangalawang tanong yan. Pero hindi ko alam kung natupad o hindi. Sabihin natin natupad. Okay. Number 3, ano pang karapatan? Karapatan niya po magsampa ng writ of habeas corpus. Ginalang niyo ba? Hindi. Walang nakapag-file eh. Kung nakapag-file man ang abogado niya, na sa labas, hindi makalapit. Nag-imbento, ang problema lang, pasensya na ha, kulang-kulang sa galing ang mga abogado ni Duterte. Pasensya na, Attorney Israelito Torion, na dean ng College of Law sa Jose Maria College. Bakit alas 4:47 na ng hapon kayo nakasampa sa Supreme Court? At nung pagsampa ninyo, 13 minutes na lang, uuwi na yung mga Supreme Court justices. Wala na mag-action. Ibig sabihin, it's either ang hina naman nyo ng mga abogado or tatamad-tamad kayo or pwede sabihin na hindi kayo nakakuha kagad ng facts sapagkat hinarangan kayo ni Nicolas Torre. Alinman sa tatlo ang pwedeng mangyari. Pero kahit saan man sa tatlo ang nangyari, hindi pa rin yan sapat na dahilan para bibigyan kayo ng excuse sa napaka-late na pag-file ninyo ng petition. Pang-apat, mali ang petition sinampa ninyo, Attorney Israelito Torion, Attorney Delgra. Akala ko ba magagaling kayo? Hindi pala kayo magaling eh, pasensya na. Kasi pinakasimple lang ang kaso doon isampa. Habeas corpus. Kung ako yung naging abogado niyan, habeas corpus, 3 page lang, tapos na. Malaki, mahaba na yun. Ang inyo, ginawa nyo pag 40 pages pata to. Naku. Kung ano-ano mga copy-paste kayo sa mga decisions ng Supreme Court ng Pilipinas, kinupyan nyo pa, pinahaba nyo pa. Simple lang ang fact dyan. O ito, gamitin. Gagawa ko ng petition. Halimbawa, ako, ang alam ko, inaresto, ang basihan ko na inaresto ay YouTube. Number 2, ang alam ko ay inaresto na walang pinakita na papel na warrant of arrest. Banggitin ko. First, he was arrested at the Ninoy Aquino International Airport at about 9:30 a.m. Number 2, statement. There was no clear copy that was presented of the warrant of arrest to Mr. Rodrigo Roa Duterte. Number 3, therefore, there is no clear justification that his arrest was legal. Number 4, the arrest was proclaimed in YouTube by the authorities led by General Nicolas Torre III as having been issued by the International Criminal Court. Number 4 yun. Number 5, but there is no law that allows International Criminal Court to arrest any person in the Philippines without passing through any court in the Philippines. Okay, number 5. Number 6, they are still holding the person of Rodrigo Roa Duterte. Number 7, sabi ko, there are no other justifications. Yan lang, 7 statement lang. I-file na dayon sa Supreme Court. I-file na kaagad pala dayon. Pasensya na nagkasalitang Ilonggo ako. Kapag ipinal sa Supreme Court, hindi Supreme Court, doon lang kayo sa Pasay RTC mag-file. Ang lapit lang. Ganun lang ang important substantive statements. Tapos, agad-agad yan. 1 hour lang, may i-file ko na kagad yan kung ako naging abogado niya. So, may i-file ba? I-require kagad ng RTC Pasay ang si General Torre. Dalhin sa korte ang katawan ni Digong Duterte. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon na makagawa. Kaya ayan. So, kanino ngayon nasisi, mabubuntong yung hindi nyo paggawa ng mga obligasyon ninyo? Natural sa inyo, alangan ibabasa nyo kay Duterte yan. So dahil dyan na hindi ngayon nasunod yan, ang Article 59, pangalawang karapatan ay hindi nasunod. Pangatlo, it must be ensured na bibigyan siya ng sapat na panahon na para makapunta sa korte sa Pilipinas. Number 3 yan.
Binigyan ba? Hindi nga eh. Nakapag-file ba? Nakapag-file pero alas 4:40 City. Mali-mali naman ang pinail. Petition for certiorari and prohibition. So, very late. Kaya, although tiningnan ng Supreme Court na urgent, alas 4:47 na. At nung nagboto-boto ang senador, ang mga Supreme Court justices through Zoom meeting or through Teams meeting, video conference, ay dininay nila, hindi nila binigay for being moot an academic. Nakalipad na sa eroplano si Duterte. So, anong sabi ng mga justice sa Supreme Court? Ano pang gagawin natin? There is nothing more to prevent because the act sought to be prevented, yung pagpadala sa eroplano, ay nagawa na. Ang tawag dyan, moot an academic. So anyway, what is clear here is hindi nasunod ang Article 59. Ano ngayon ang mangyayari kung hindi nasunod ang Article 59? Edi, magiging illegal ang pagka-arrest. At hindi pwede na hindi kilalanin ito ng International Criminal Court. Bakit? Dahil ito'y ay kanilang batas. Yung sinasabi ng mga, nagbago kasi ang unang sinasabi ng mga ni Prosecutor General si Richard Anthony Padulyon at saka Yusek Nicholas Felix T. Nagmamayabang pa. Kala mo magaling eh. Kami naman ang Judicial Competent Authority na sinasabi sa Article 59. Nako, pipitikin ko kay ilong mo. Bumalik ka sa law school. Hindi pwede kailanman magiging competent judicial authority ang piskal. Ang DOJ, hindi pwede. Tanging korte lamang. Tanging korte lamang. Ang problema sa inyo, niluloko yung tao eh. Hindi kayo sumusunod sa batas eh. Ganun ang gagali ninyo. Kapag hawak ng batas, bahala na lang kung anong gagawin ninyo. Magdadasal na lang mga tao. So ngayon, anong nangyari dito? Pabor ba ito kay Duterte? Pabor kay Duterte. Ano nangyari? So sino ngayon sisihin kung pabor kay Duterte, ma-absolto si Duterte? Posibleng ma-absolto. Dahil nga wala kang jurisdiction over the person of the accused na si Duterte. Kung walang jurisdiction, wala kang karapatan, sentensya siya. Ganun lang kasimple lang yan. Kahit punong-puno pa ng ebidensya. So, sino ngayon may sala? Ang 30,000 na pinatay, wala kong ibang sunugin ang kaluluwa, kundi si BBM at sa mga tao nito. Puro kayo pasikat na magagaling, hindi naman kayo magaling sa actual. Di ba? O parang parang si Miss Stella Luz Kiambao. Sa Kimbo pala, Stella Luz Kimbo. At saka si Jesus Cordero, summa cum laude sa UP. Pero nang nagtrabaho na, ang trabaho niya, hindi naman pala pang suma, pang magna. Ano magna? Magna nakaw. Joke lang yun. So, ngayon, dahil sa ginawa niyong katarantaduhan, na naghari kasi sa dibdib yung galit kay Duterte. Kaya, kung akusado, binababoy niyo na lang. So, may nagtatanong sa akin si Ma'am Pyra Lucas, paano na lang ang karapatan ng 30,000 na pinatay? Ang unang tanong ko niyan. Ganon din po ang tanong ni John Vic Remulla. Inamin niya na may depekto sila at hindi nila dinala sa korte. Inamin niya sa interview kay kay David, kasi kay Karina, sino ba yung Karin Davila. Inamin ni John Vic Remulla na may depekto. Pero sabi niya, hindi daw yung pwede ang depekto na mamamayani kontra sa katarungan na hinanap para sa 30,000. Nako. Ang problema sa inyo, nagdedesisyon ka, hindi ka naman pala abogado. Sa mata po ng abogado, sa mata ng korte, ang technical procedure ay substantive procedure yan. Kaya nga, kung alam mo, ang Section 1 ng ating Constitution ay hindi nag-iiba yan kaysa batas ng state, ng International Criminal Court. Ano ba sinabi sa Section 1 ng ating Article 3 ng ating Constitution? Sinasabi,
No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Due process, procedure lang yan. Pero napakasustansya niyan. Hindi mo pwede baliwalain yan. Ang proseso na dalhin siya sa korte at para alamin ng korte kung tama yung inyong akusasyon, kung tama ang arrest warrant, at kung tamang tao ang inaresto, at kung tama ang lahat ang karapatan ay ginalang. Yan ang sustansya dyan ng proseso. Hindi po technical yan. Mr. John Beck Rebolya, mag-resign ka na lang dyan sa DILG. Wala kang alam pala sa trabaho mo eh. Ibalik na lang dyan si Benhar Abalos. Mag-withdraw ka na lang sa pagkasenador. Ibalik ka na lang sa pagka-DILG. Mas magaling ka ng dihamak sa DILG. Di ba? Oh, naintindihan mo na ngayon, John Beck Rebolya? You ask any lawyer, you ask any justice there, siguradong tama ako, ikaw mali. So having been said so, ngayon, ano naman ang makikita natin? May sinasabi sila na doktrina na hindi na daw titingnan ng International Criminal Court kung paano na-aresto. I beg your pardon. Bakit? Iyan ay presumption lamang. Kung abogado ka, naintindihan mo ang ibig ko sabihin ng presumption. Ibig sabihin, pinapalagay lamang na tama pagka-aresto. Pero, yung pagpalagay na tama na pagka-aresto ay hanggang doon lamang sa sitwasyon na hindi pa siya natumba ng ebidensya na kontra. Kailangan ebidensya ay klarong-klaro. Klarong ebidensya, inamin ninyo na hindi nyo sinunod ang Article 59. So, very clear na. Pag very clear, matutumba ngayon ang tinatawag na presumption of regularity in the arrest. Kung matumba na ngayon, mawawalan ngayon ng kapangyarihan ang International Criminal Court na lilitisin si Duterte. Hindi nila pwede i-convict yan. Kahit na napakalakas pa ng ebidensya. Sapagkat hindi nakuha ang authority over his person. Tandaan ninyo, sa mga lahat ng kaso, 3 po ang jurisdiction. Jurisdiction over the person of the accused. Kapag pinag-usapan natin ang criminal case. Jurisdiction over the subject matter of the case. Ano ba subject matter dito? Crime against humanity. All right, may jurisdiction ng ICC. Ano pang isa? Jurisdiction over the complainants. Ang complainants, ito mga tao hindi Philippines ang complainant dito. Ang mga tao na biktima. May jurisdiction ba ang ICC sa mga tao na nagsampa ng reklamo? Yes, may jurisdiction, pero limitado lamang doon sa 43 na biktima. Wala siyang jurisdiction sa 30,000 naman kung sinasabi. Kung wala siyang jurisdiction sa 30,000 na reklamo, na nag-complain, hindi mo pwede gamitin ang kaso na yan na i-convict mo si Duterte. Because primarily, walang jurisdiction ang International Criminal Court sa mga taong hindi nagreklamo. Next, may jurisdiction ang International Criminal Court sa kaso na crime against humanity. Kasi iyon ang binigay sa kanya ng batas na tinatawag na Rome Statute. Pangatlong tanong, may jurisdiction ba siya sa pagkatao ni Duterte? Sagot, wala. Dahil null and void, illegal ang pag-aresto sa kanya. Ngayon, igagalang ba ng sakaling mapatunayan na hindi dinala sa korte ng lokal na sa Pilipinas, igagalang ba ng International Criminal Court yan? Sagot, malamang na malamang igagalang. Bakit? Obligado ang International Criminal Court na sundin nila ang sarili nilang batas. In other words, walang pakialam ang International Criminal Court sa batas ng Pilipinas. Kahit na mayroon pang konstitusyon ng Pilipinas, kahit na mayroon pang Republic Act 9851 ng Pilipinas, na ginagamit nila ng mga kulang-kulang sa intelligence ng mga abogado na dahilan kuno na pwede magamit in replacement to the lack of bringing the person of Duterte to the courts. Kita mo? That is how incompetent our lawyers are in the government. That is how incompetent they are.
Very basic lang ang batas dito. Hindi nyo pa nasunod. So ngayon, may argumento si Dean Ralph Sarmiento ng University of the St. LaSalle, Bacolod. So, Dean, pasensya lang gid din ha, kay ang ako diyang hambalanon nini, kontra gini sa imong opinion. Di ginatama na ako man nga ikaw expert ka sa international law, pero pasensya na gid. Ginatamyaw na lang kita dira nga maayong aga, kag maayong hapon sa tanan nga mga Bacolod nun. From the City of Smiles. Mali po ang argumento mo, Dean Ralph Sarmiento. Ang argumento niya, hindi daw magagamit ang Article 59. I beg your pardon, Mr. Dean Ralph Sarmiento. Bakit po? Ito ang rason. Alam mo naman na mayroong Article 127 ang Rome Statute. Alam mo yun, di ba? Ano bang nakakabanggit sa Article 127? Ang nakabanggit po sa Article 127 ay ganito. Ang kahit sinong bansa ay pwede mag-withdraw, umalis sa International Criminal Court sa kondisyon, dalawang kondisyon. Unang kondisyon ay ang inyong effectivity ng pag-withdraw ay 1 year pa, minimum. Pwedeng pahabain ng nag-withdraw pero hindi bababa sa 1 year. Ito ay ginawa ng Pilipinas. Ang membership po ng Pilipinas sa International Criminal Court ay mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. O bakit ganon? Okay, ito. Member ang Philippines sa International Criminal Court, naging epektibo ang membership noong November 1, 2011 sa panahon ni Digong Duterte. Ni Noynoy Aquino. So tumawid yan, tumawid. Matapos ang termino ni Noynoy Aquino noong 2016, member pa rin tayo. Tapos, pagpasok ni Duterte, maraming patay. Pinatay dito, patay ron. Daming patay. Nakakatakot talaga. So ano nangyari? Lumabas in credit to ex-Senator Antonio Trillanes, siya po ang nagbitbit ng communication na tinatawag o reklamo. Bumiyahe siya sa papunta sa Netherlands. Sinumiti sa International, sinumiti sa Office of the Prosecutor ng International Criminal Court ang makapal na folder ng mga pinatay na tao sa Davao City at saka yung pinatay na nauna sa Manila as President na si Duterte. Pagkatapos ng pagkatanggap doon, nag-anunsyo naman yung prosecutor chief noon ng ICC na si Fatah bin Sauda. Sabi niya, after reading all the communications submitted to us, the Office of the Prosecutor has decided to start the examination of these incidents. Ganun sinabi niya. Kasi nabalita yon, nabasa ni Ginoong Duterte, ang ginawa niya, winidraw niya ang Philippines sa ICC. Ang withdrawal ay naisampa ng tao ni Duterte na ambassador sa United Nations noong March 17, 2018. At dahil 1 year pa ang pagitan bago magiging final, kaya nagiging last day ng membership ng Philippines sa International Criminal Court ay March 16, 2019. At kung ganon, ang ibig lang sabihin ito ng Article 127, pangalawang kondisyon. Anong sinabi sa pangalawang kondisyon? That the state party that withdrew from the membership in the International Criminal Court or Rome Statute are still obligated to perform and to comply with all the obligations that were incurred during those years that state that withdraw was still a member. Ibig nyo sabihin, ang Pilipinas ay hindi makawala sa obligasyon mula noong November 1, 2011 hanggat March 16, 2019. Anong mga obligasyon
kasama sa pagbabayad ng membership fee. Kasama sa yung mga iba pa mga kung ano i-comply. Kung magpapadala ng mga tao ditong International Criminal Court, asistihan ng Pilipinas. Ngayon, isa sa obligasyon ay kung may kaso na darating sa panahon ng member ng Pilipinas, ay obligado ang Pilipinas na makipag-cooperate at susundin ang Rome Statute. So ngayon, sapagkat ang kaso na pinag-usapan natin ay patungkol sa pangyayari na sinampa laban kay Duterte sa panahon ng kasapi pang Pilipinas ng Rome Statute, ay ibig sabihin may obligasyon ang Pilipinas na sundin, ipapatupad ang isa sa obligasyon. At ang obligasyon na sinasabi ko dito na dapat sundin ay ang obligasyon sa pag-aresto sa isang suspect na inuutos ng International Criminal Court na arestuhin. So with that, Mr. Dean Ralph Sarmiento, mali ka na ngayon. Very clear ako na because of that proviso or provision in Article 127 of the Rome Statute, the Philippines is still considered as within the jurisdiction of the International Criminal Court. And as such, the Philippines is obliged to arrest Duterte and turn over the Duterte to the International Criminal Court, but with the condition that all the conditions written in Article 59 must be followed to the letter. So, very clear? So, ibig sabihin, alam mo na ngayon, Din Ralph Sarmiento, na mali ka. You can never say na hindi na yan nawala ng Pilipinas kahit hindi na member Pilipinas because of that residual obligations that stayed after the Philippines withdrew from AICC cannot be disregarded. As a member state of that international treaty at the time when it was still effective, insofar as the Philippines is concerned, the Philippines has that obligation under international law to comply in good faith with all the terms and conditions that it entered into. Ang tawag namin yan sa Latin, pacta sunt servanda. So, naintindihan mo na din. Sa bagay din, i-review again your position on that. And I know many justices will agree with me. What I'm talking about is the law. The law may be harsh, but it is the law. Duralex, sed lex. So ngayon, having known that, ano naman ngayon ang Republic Act 9851? Sa totoo lang, walang kinalaman ng Republic Act 9851 to yung 1617 na inargumento ng mga sila na Attorney Bueno, si Attorney Claire Castro, sino pang iba? Wala po. Si Attorney Laila de Lima, mali po yun. Ano bang sinasabi sa Section 17? Unang-una, kahit hindi ko na-discuss yan, bakit ko hindi ko i-discuss? Kasi hindi naman yan igagalang ng International Criminal Court kasi batas ng Pilipinas yan. Ang igagalang lamang ng International Criminal Court, yung sarili nilang batas, which is Rome Statute. Hindi nga igagalang ng International Criminal Court ang ating konstitusyon. Pero insofar as the arrest here in the Philippines for the purpose of imposing the authority of the state through the Supreme Court can impose discipline on Major General Nicolas Torre III, on Attorney Richard Anthony Padulyon, and on Attorney Nicolas Felix T. at saka kay John B. Crimolia at kung sino pang ibang kasama niya sa pagpaplano. Pero kung ano man ang sanction sa kanila sa Pilipinas, pang Pilipinas na lang yun. Hindi yan pupunta sa International Criminal Court. So ngayon, babalik ako ngayon, tuloy-tuloy ang trial. Matutuloy ba yan? Matutuloy po yun ang trial. Abutin nga hanggang 10 taon na nakadetain doon si Duterte. Ang problema ko lang, mauwi ito sa acquittal ni Mr. Duterte. Ang rason, hindi po sa ebidensya. Ang rason ay dahil
binaboy ninyo pag-aresto at obligado ang International Criminal Court igagalang ang Section 59 kasi batas nila ito. Very clear? Sa tingin ko, very clear na ako. Kung may tanong lang, babasa mo na ako, ano na lang ako. Tawag nito, shout out. Lord Espiritu, mabuhay ka, Dr. Engineer Toto Kausing. We AR nomads. Sir, what are the cases that can be filed? Gusto mo? Kung ma-acquit? Actually, sa sunod ko na itatakel, no? Kung ano. Pero may remedyo pa rin ang 30,000 victims. Sa akin sila magtatanong kung anong gagawin. Magantay sila sa live ko. Siguro, ila-live ko to sa mga members lang ng channel ko. Ay, doon makakarinig. Kaya magpa-member kayo sa channel ko para marinig yung lahat. Doon ko to i-dedicate. At saka by the way, kung sino magte-take ng bar exam ngayon, magbibigay ko ng free tips. Ilalagay ko na sa membership. Magpa-member kayo para makarinig kayo kung ano mga tip. Ibibigay ko sa inyo yung taktika ko kung paano ako pumasa sa bar exam nung ako'y kumuha ng bar exam noong 2005. Actually, sabay kami ni Sara Duterte nag-take ng bar exam noong 2005. Kasabay ko rin yung si Vice Governor Karen Agapay na gumraduate sa UP College of Law. Nagkita kami, nagtawanan kami kasi pareho kaming huli na nag-take out. So, Vice Governor Karen Agapay, I am fully convinced that you must be the next governor of Laguna. Kaya mga naniniwala sa akin po na taga Laguna, huwag na kayo magdududa. Ibigay nyo na, wala nang ibang pinakamagaling na kandidato for Governor of Laguna kundi si Karen Agapay. Huwag nyo sundin niya si Dan Fernandez, puro lang yung style. Puro kilig to the bone style na lang yun. O tapos si Bernard Magtibay, si Shes Balili, ano pong sabihin na delikado attorney? Delikado na ma-absuelto si Duterte. Kaya kung ma-absuelto, iiyak ang 30K victims, 30,000. So Cassandra Daisy, dapat bigyan ng sa BBM at lahat ng mga, alam mo, mayroon pang delikado, magiging crime against humanity pang ginawa ni BBM nito. Kasi ang apektado, mga biktima. Hindi si Duterte. So, Junjun Secreto, dutae ka din pala. Di pa ako dutae, I'm for the law. Ang problema sa inyo, kapag nag-argumento ako kung anong batas at nagkataon na pabor kay Duterte, dutae ka na. Anong klaseng utak meron po kayo, Sir Junjun sa Secreto. Pero anyway, that's your opinion. I respect that. Wala namang problema po. Anyway, magbabago rin siguro ang opinion mo kung naintindihan mo ang puntos. Iba po, hiwalay ninyo yung akusado, hiwalay ninyo yung pagsunod sa batas. Kung hindi nasunod ang batas, kahit po galit kayo sa tao, wala kayong karapatan na parusahan. Okay? Nalabag ang batas eh. So, do you want to be a lawyer like Lolo Guapo? Yung apo ko. May. Pipito Duran, Atty. Toto Kausing, kakasuhan daw, Malacanang. Hoy, dapat kakasuhan. Hindi naman kidnapping, mali naman yun. So, sa susunod ko na i-discuss kung bakit hindi pwedeng kidnapping. Mali naman sila doon, mga Duterte lawyers. Sis Balele, Bibi, 30K, tapos 43 lang record. 43 lang po sinampa nila. Bernard Mindula A. Nalagim. Good morning, Kabunyog. Iboto po natin ang Bunyog, please lang. We can promise you that the Bunyog will perform its mandate, its platform of government. Number one sa plataforma po ng Bunyog ay magpapatupad ng batas na magtatayo ng industriya. Example, electric vehicle. Kailangan mayroon na tayong sarili electric vehicle. At magpapatupad sa paggawa ng mga battery na gagamitin sa electric vehicle at mga battery na gagamitin sa mga solar power. At magpapatupad din kami ng batas na magtatayo ng factory ng solar panels. Kaya natin yan. Ganun po ang pangarap po ng Bunyog. Tapos Eduardo Daquil Jr., hindi naman judge si PBBM. Yun nga, hindi judge eh. Hindi nga nakatapos na college eh. Ruben Cunanan, lumilihis na landas. Hindi po ako lumilihis ng landas ni Ruben Cunanan. Hindi po ako. Ang aking kinakampihan ay batas. Hindi po ako kumakampi sa kahit sino just because bakit ko papatayin si Duterte kung mali naman ang sistema ng pagkaso. You are crying for blood. Mali po yan pag sinabi mo, ay, kakampi ka na pala Duterte.
What is true is true. It can never be false. Ganun lang po. Nagrespeto po ako sa katotohanan. Pasensya na, Ruben Cunanan. Kung hindi mo pa kita makumbinsi, well, it's up to you. It's your choice anyway. Sara T. de Los Angeles. Toto Kausing, kaya natin to. Isa ka rin pala Duterte. Ito pa hindi nakaintindi. Hindi po ako Duterte ha. Klaruhin ko lang. I am for the law. Okay? Pasensya na kayo. So Drake Rivera, hindi mamslo. Yan toto tama yung ginawa. Hindi po tama ginawa ng Interpol. At isa pa, walang Interpol ako nakita ng ebidensya na may Interpol. At hindi po tama ang ginawa ng PNP. Pasensya na po. Very clear ang evidence. Cowardly brave. Absilto yan si Joma. May. Attorney, question po. Paano kung yung other victims di na mag-complaint noon because noon alam nila, mahigpit sila. Ay, pwede pa rin sila magreklamo dito sa Pilipinas. Kung gusto nila, tutulungan ko sila. I don't care kung sino man ang matatamaan. Pwede tayo magsampa dito sa Pilipinas. Basta may ebidensya kayo, tutulungan ko kayo. Yan lang masasabi ko. Antonio Bensuceso, Junar Plaga, The Arrest of Jesus. Salamat po, Brad. Cowardly Brave. Si Aling Sheila lang ang magpapanalo niyan. Arnold Lalas. Si Aling Sheila, yun ba yung namiki ng victim? Arnold Lalas, Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa bayan. Hindi naman, lahat naman tayo nagmamahal sa bayan. Hindi lang si Duterte. Cowardly Brave. Pag wala sa witness stand si Aling Sheila, talo ang ICC niyan. Huwag na lang tayo magbiro-biro niyan. Hindi naman niya dapat patulan si Aling Sheila. So Cassandra Daisy, style ng mga Marcos, manghuli sa airport tulad ni Aquino noon. O tama. Sa NAIA din nangyari si Ninoy Aquino. Tapos sa NAIA rin mangyayari ang kalawang kaaway ng Marcos. Ferdinand San Juan, magandang tanghali po, Atty. Engineer Toto. Pero mind you ha, kung hindi na uso ang cellphone, patay na yun si Duterte. Pinatay na yun, parang Ninoy Aquino style. So Adela Palangka, Ruben Cunanan, true, parang pro Duterte, hindi po ako pro Duterte, ha? Ang sa akin lang kung anong batas. Bakit ko kakampihan? Bakit ako mag-insist na tirahin si Duterte? Mali naman. Ina problema sa inyong isip niyo, laliman yung pag-isip nyo. Kaya mga ng Pilipinas hindi gumaganda dahil ang pag-isip nyo hindi nilaliman. Zack Sayon, Doc Attorney, kaninong pera ang ginamit para makapag-provide ng replies? Pera po ng government natin ang ginamit. At ang eroplano ginamit ay pag-ari ni Zaldico Codo na ginamit, binili noong panahon dahil sa kinita sa flood control project. Pero laging ginagamit ito ni BBM. Pumunta sa Tawi-Tawi, ginagamit yan. Ibig sabihin, kung ginagamit mo lagi, anong ibig sabihin? So, maaaring inupahan lang. At bakit? Dami na bang ibang umuupahan? Bakit yan lagi ang inupahan mo? Di ba? SG2, Goat Ultimano, new subscriber. Salamat po, SG2. Drake De Vera, hindi illegal ang pag-aresto ni Digong. Toto, it is very clear. Pasensya ka na, Drake. Hindi ako maniwala dyan na hindi illegal. The evidence is very clear. Pasensya na to. Binanggit ko na kanina ng ebidensya. The fact na hindi nila dinala sa korte, yun na po. That breaks it all. That destroys the validity nung hindi dinala sa korte. Jusing Astillero, malabo ang sabi mo, hoy, bakit maliit? Grabing patay niya. Sinasabi ng Supreme ng International Criminal Court Yun lang 43 lang po binanggit. Tapos Cassandra Daisy, Selene, ang binoto ko noon, pero sa pagkataon na ito, I grieve with our brothers and sisters sa Visayas, Mindanao, Luzon, all over the world. Cowardly Brave, Drake people, police, si Torre, kaya illegal yun. Drake naman, magpakatanga. Drake Rivera, electronics yung WA, ay hindi, with more reason na hindi pwede kilalanin ang electronics, Drake. Pwede ka ba? Pwede ka ba kasuhan ng hulihin kita? Ako pulis? Ang papakita ko siya, Google lang. O ito may warrant of arrest ka. Pwede ba yan? Hindi po pwede. Richard Legaspi, murag DDS na lagi ka nyor. Ay hindi pa ako murag DDS. Para lang ako sa katarungan. Nagkataon lang ang batas ay sinira at nilapastangan ng mga BBM at
siyempre, karapatan naman ni human right naman ni Digong yun. Ganun lang kasimple. Mr. Ko, old school ka man, Toto. Digital age na ngayon. Kahit na digital, hindi pa rin nawawala ang certified copy po. Okay? At kung sana dinala yan sa RTC Pasay, ang RTC Pasay lamang ang makapagdesisyon kung tatanggapin ang warrant of arrest na kopya sa cellphone o hindi. Okay? Kaya nga po, dapat dumaan mo na sa korte. Dapat, dahil hindi na din sa korte, nagiging scrap of paper ng lahat ng ginawa nila. Basura na lahat. Cesar Iriarte, pwede mabsilto after 6 to 10 years of trials. Si FPRRD na ang nagsabi it's a long legal proceedings. Tanggapable naman yan kasi yan naman ang katotohanan na nangyayari. So Ilyasar Di Maculangan, Nenelis Katamad ka ng panoorin at pakinggan, iba ka din. Huwag ka naman nood po. Okay lang yan. There's no problem with that. Kung ayaw mo ng matalinong pagdidiscuss, okay lang. Kung gusto mo pakububo lagi, okay lang. You are free to leave. Good afternoon, Attorney Engineer. Pili Aguilion, galing mo po. Kaya ikaw ang hinantay kong mag-vlog. Dina Baliros, pwede po wag ka na magsisigaw sa vlog mo. Masakit talaga sa tainga. Pasensya na po. Hindi ko refrain from always mentioning na matalino ka po. Hindi naman ako sabi matalino ako Sinabi ko lang na bubo sila. Pasensya na. Cowardly brave ko, nasa batas yan. Walang soft copy sa batas. Anong article na may soft copy? Edtan, may komentaryo na sa imo kasi Manwa Toto dito kay Attorney Enzo. Hayaan mo siya. Okay. Milad, wala karapatan naman ng ibang tao na magkomentaryo laban sa akin. Ginagalang ko yan. Kahit nga si Dean Ralph Sarmiento. So, Melodyo Malag, huwag mong lutuin mga tao, sir, nakamonitor araw-araw sa ICC, walang labag sa batas. Isa kapag hindi mo naintindihan ang sinasabi mo, Melodyo. You must learn the law. Dapat maging malalim ang tingin nyo. Ronaldo, Baura ka. Basura siguro ako. Mr. Ko, mali ang interpretation mo, Toto. Di na tayo member ng ICC. Ay, mali ka naman. Sinabi ko na nga, hindi po rason ang hindi member ng ICC para hindi igalang ang Section 59. Kasi mayroong tinatawag na residual obligations na nakalagay sa Article 1 to 7 ng Rome Statute na kapag ikaw ay umalis, ay mayroon ka pang obligasyon na maging member sa mga bagay-bagay na nangyayari sa panahon ng ikaw ay member. Okay? Naintindihan mo pa? Jerry Moros, kung ang pagtingin po ng batas natin sa batas ng ICC ay pareho lang, ibig sabihin wala ding silbi ang ICC. Hindi, may batas tayo. Problema lang, yung mga nag-interpret yan, mga kulang-kulang, mga mali-mali. Nilulukon lang Pilipino. Antonio Bensuceso, hindi pa naman member state ngayon ng Pilipinas. Hindi nga. O, di ba? Sinabi ko na sa inyo, noong member pang Pinas, may obligasyon sila na sundin. Ganoon na ho kasimple. Hindi po pwede umalis sa Article 1 to 7. So, Mr. Ko, Cadido Silva Espinili, alamang habol, nakakakulong na. Ay, pwede kahit nakakulong, sabi ko nga, magtutuloy ang trial. Pagkatapos niyan, may posible na ma-absuelto si Duterte. Kaya lang, makaabot sa 10 taon, nasa kulungan din siya. Susan Ariola, why ICC issued a warrant of arrest to Duterte? Sa ICC has to be... No, hindi. Tama yun. Tama yung pag-aresto ng search warrant ng ICC. Kasi nakabase naman sa probable cause. Tama yun. So, Jerry Moros, Ruben Conanan, intindihin na lang natin, dati naman talaga supporter si Katoto ni Digong. Sa totoo lang, dati ako bumoto kay Digong noong 2016. Kami ni Percy Lapid. Allegedly, killing 43 people in span of 8 years. ICC must, kulang-kulang ang kanilang ebidensya po. Gano'n lang po ibig sabihin. Wala silang ebidensya kahit yung 6,000 na lang. Cowardly brave, anong panggulo? Hindi mo ba alam kung ang interpretasyon ni Katoto? Yung nga, dapat intindihin yung interpretasyon ko. This is the correct. Kung may question, itong correct answer po. That I can assure you. Sabi Antonio Bensuceso, kaya hindi abolyado na sumusunod sa 59.
Hindi, obligado po susunod sa 59, Antonio. With your respect, wag po kayo maniwala na hindi po obligado susunod. Kahit sabihin natin, hindi obligado. Sabihin na lang natin. But then, obligado kayo sa batas ng Pilipinas na alamin mo kung meron bang warrant of arrest na genuine at tanging korte lamang ang makapag-issue ng warrant of arrest sa Pilipinas. Okay? Ganun lang kasimple. Hindi ginuguyo kayo ng mga tao. You were only driven by your passion against Duterte kaya naniniwala kayo ron. Julius Buna, sir, hindi nyo na sagot ang hiningi ko na ma-explain mo bakit mali ang gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Di ba nasabi ko na? Mali ang aresto dahil hindi sinunod ang Article 59 na nagsasabi dalhin nyo sa korte pagka-aresto. Okay? Hindi pa ba narinig, Julius? Baka siguro wala ka pa, hindi ka pa nakapasok nung in-explain ko kanina. Okay. Next is, Cassandra Daisy, for heaven's sake, tatakbo pa ba yung 80-year-old? Hindi na makatakbo yun. Kita mo may tungkod pa nga eh. So Mr. Ko, di na nga dinala sa local court dahil di na tayo member. Mali po yun, Mr. Ko. I repeat, they are obligated to bring Duterte to the court. Cowardly Brave. Ko, tingnan mo kamay ni Katuto. Sa'yo, yan. O, yung kamay ko dyan, yan. Tirador ito. Kitty Boy. Pero si Atty. Libayan, lagi sinasabi ang Article 59 ng Rome Statute. Ano masabi mo? Pareha naman kami ng posisyon ni Atty. Libayan na dapat igalang ang Article 59. Okay? Ulitin ko pa na. O hindi na. Ulitin ko pa ulit. Igalang dapat ang Article 59 ng Rome Statute. So, Jasmine Chanel, thank you po sa paliwanag, Attorney Engineer Toto Kausing. New subs po dahil po kayo, di po kayo bias. Salamat po, Jasmine Channel. Jasmine Channel, tama. Antonio Bensusiso, wala po concern ang gobyerno sa ICC, Interpol po. Kahit Interpol pa, hindi pwede mag-Interpol na papagitan. ICC pa rin ang patunguhan yan. Okay? Huwag na kayo magpaguyo kay BBM. Hindi yan. Ano yan? Kung si Bantag pa magsabi, budol-budol mi yan. Oh. Mr. Ko, digital age na tayo. Ay, ang soft copy po, hindi kailangan i-confirma muna ng korte yan. Okay? Hindi po pwede automatic yan. Zone Radar, isa-isa pang fake news. Ay, fake news daw ako. Kung fake news ako, anong true news? Ibig sabihin po, you are challenged by your intelligence, Zone Radar. Ang problema lang, hindi po kita kilala. So, troll ka lang siguro. Pero I don't believe na troll ka. Magpakilala po kayo. Miguelito, nirespeto ko kayo, pati pala kayo nabudol sa 30K. Saan po kayo nakatira at wala kayong alam sa 30K? Dito sa Pilipinas ako nakatira. At hindi naman po, claim po yan ang 30K. Wala po tayong ebidensya na talagang 30K ang pinatay. Okay? Wala kang ebidensya pakita eh. Ang ebidensya lang, inamin ng PNP na 6,000 plus lang. Okay? MJ, ganyan din po, explanation na Atty. Topacio, dapat dadalhin mo na sa RTC. So, Cowardly Brave, rebisahin kasi ang batas para may pasok pang soft copy. Wala, batas po ng ICC ang ginagamit doon eh. Hindi natin pwede mautusan ang ICC. Lamiyo, bakit di na-approve ang ICC, ang TRO? Kasi po, nakalipad na po. Sino pa TRO? Wala na, nakalipad na aeroplano eh. Wala na, hindi na mahabol si Duterte. Kaya yan po ang dahilan kung bakit binasura ng Supreme Court ang paghingi ng TRO. So, Edda Pahuyo Tinimbang, Toto Kausing, kaya natin itong mukhang lumis ka po ng landas sa attorney. Hindi po ako lumis ng landas, Edna. I am only sticking to the law. I must be clear to all, including my companions in Bunyog. Hindi po ako lumilihis ng landas. Kayo po ang lumilihis ng landas sa katotohanan at katarugan. Ang katarugan po dapat kasama sa pagsunod po ng batas. Kung anong batas na susundin, dapat sundin ng batas. Sorry. Hindi naman yan. Stress lang yun. Mr. Kung di na applicable yun dahil di na tayo under... Ay, wala. Ulitin ko pa. Applicable yan ang Article 59 dahil may tinatawag ng obligasyon tayo sa ilalim ng Article 1 to 7 ng Rome Statute na kapag umalis ka, susundin mo ang mga obligasyon mo na nakuha sa panahon ng ikaw ay kasapi. So sa panahon ng Pilipinas ay kasapi ng
International Criminal Court ay may obligasyon siya sa lahat ng kaso na sinampa laban kay Duterte, ay obligasyon siya na tumulong at sundin niya ang Article 59 sa pag-aresto. Kaya pasensya tayo, I beg your to differ to your opinion, Dean Ralph Sarmiento. Mr. Ko, di na applicable. Just me channel, wala kagapati sa grupo mo, engineer, toto, sa imo lang ko pamati. O, salamat. Baby girl, good day, sir. Cowardly brave. Revisahin kasi ang batas para maipasok ang digital na salita. Sa Supreme Court po, tanggap na yan sa Pilipinas. Ang tinatanggap lang po sa Pilipinas, yung tinatawag na PDF copy, hindi po soft copy. Kung picture lang yan, hindi tatanggapin sa Pilipinas. Kailangan PDF copy. At kailangan rehistrado ang email address na nagpadala. At kailangan sa official email address din ng korte ipadala. Okay? So, Cowardly Brave at Richard Araneta, hayaan ng ICC. Tama, that's it. Just me channel. Tama, tumakbo pa pala sa Supreme Court. Malayo dapat sa Pasay na lang. Kung tama, sa Pasay na lang dapat sila. Cassandra Daisy, Mr. Ko, kung hindi tayo ICC member, bakit tumulong ang boss mo sa pag-arrest? Sino? Sinong boss? si BBM, tumulong sa pag-arrest. Just Me Channel, DOJ Executive po. DOJ Executive. Wala mali ginagawa. Kaya kakasuhan ko pa din ng kaso na illegal arrest at saka ano tawag nito? Arbitrary detention, sila ni Attorney Richard Padulyon, si Attorney Nicholas Felix T, si General Torre, si General Jane Pajardo. O yun, silang apat. Kasama ko na si John Vic Remulla kasi inamin niya sa interview. Kasama ko na rin si Eduardo Año. Saan ko sila kakasuhan? Sa ombudsman. Kasi pag sa DOJ ako kakaso, basura lang nila yan. Sa Ritsta, hindi ako sang-ayon sa to blame anybody, anybody, lawyers, etc. They are not allowed access to PRRD. The situation is kidnapping, so be it. Hindi po kidnapping po. Ano lang, arbitrary detention lang, tsaka arrest warrant. Kasi kung kidnapping, ang purpose, ano bang purpose lang mag-kidnap? Hindi po. Ang purpose nila mag-arrest. Kaya ang kaso, illegal arrest. Ganun po yun para maintindihan ninyo. Okay? So, I hope so na alam mo na yan. So, ibig sabihin, I beg to differ from the opinion of Attorney Raul Lambino and Attorney Silvis Revillo at saka si Attorney Perdito Pasio. Jerry Boros, acquitted dahil sa maling aresto. Ganyan ang galawan ng kaso dito sa atin. Tama po kayo. Ganon din yan sa ICC. Tapos Jasmine Chanel, haha. MJ Yongkay. Tapos Bernard Magtibay. Dr. Toto, kung mapatunayan pong hindi sumunod sa tamang pag-aresto kay EPRD, ano po ang pwedeng iparusa ng Supreme Court? Hindi, kakasuhan ko nga yung mga humuli. Hiwalay na kaso yun. Hindi konektado kay Duterte na kaso yun. Ruda Saruda, Toto kasi kaya natin, manipulated ang batas ng Pilipinas. Tapos Richard Mayor Meta, Pinky Web. Tapos Antonio Quebec, paano 30K, only 43, 19 drug user at 24 poser? Yun nga, problema natin. Hindi kulang sila ebidensya, ibig sabihin. Jasmine Chanel, o nga, Antonio, Q3, Q43 doon sa case. May Marian Simbra Cruz. No matter how you put it, po, APRRD has not been given justice. Puko loko, tapos na si Digong. Cowardly brave, ikaw ko, sana hindi ka ni rin na due process. Puko loko, sino pa? Jelly Robles, Cassandra Daisy, si Kisande, si Antonio Bensuceso, tapos 88, BB, Cowardly Brave, Jesse Alon, Cassandra Daisy, Agustin Polistico, Darwin Noble, tapos Ron Robert Go, Long Azarcon Atienza, Wudapuyi, tapos Siandi, sino pa? Pukuloko, Cassandra Daisy, ang dami. George Suwayan, one hour na tayo mahigit. So, Cowardly Brave, Cassandra Daisy, Long Azarcon Atienza, edi uwi na yung si Digong. So, magta-trial book muna, mga 10 taon pa si Digong doon bago makauwi. Jerry Moros, Jasmine Chanel, Cassandra Daisy, Juan
sinalugsog ang ang pinakamaraming pinatay noon ay ang 20 taon na pagkapangulo. Yung 20 taon pinakamaraming pinatay po si Marcos Sr. Mahigit 100,000 po pinatay sa panahon niya ng siya presidente. Sabi ni Mikoy, tikal ka lang, nagatikal lang daw ako. Jerry Moros, para sa mayayaman at may impluwensya ang batas dito sa atin. Bibi, walang pula, green, pink, ganong pangkulay, importante batas ng Pinas. Gardo Makapinlak, noong mayor pa siya, 43 lang pinarecord. Genedrix, paano yung Aling Sheila? Mamatay pala noong 2024 ang anak mo. Wala na si Duterte. Mikoy, di mo nga kaya si Lito Lapid. Titingnan natin, challenge mo talaga ako kay Lito Lapid. Cassandra Daisy, Cobertong Barbero, Awakening, Juan Sinalugsog, Jerry Moros, Kotserong Barbero. Sino pag iba? Dami-dami, hindi ko na kaya. Helen Lee, I'm sure malungkot ngayon ang kaluluwa ni Capercy. Sigurado yan. Judy Ann Nachor, Ronel Santiago, Cassandra Daisy, tapos Kotserong Barbero, Cecilia Pascua, Christiana Tiu. Hello, Tony. May tililing yang si Dilema. Mayor Jan Destresa, magandang hapon po, Tony. Kayo po ang pinaka-brilliant na attorney. Salamat naman. Lito de Torres, may mali ka katuto, pakinggan mo. International lawyer si Attorney Andres, wala na visa. Ay, pasensya siya. Mali po siya na walang visa. Niluloko lang kayo eh. Your game is a scam game. Eleanor Fernandez, Rogelio Tapado, Ron Robert Go, Lito de Torres, Merjan Distresa, attorney sa Ilan, Batangas. Sa Lian, Batangas po, yun, lumalaban ng mayor. Ganun ba? Wala yan. Attorney Andres, wala. Bibirahin ko yan. Michael Angelo Miguel. Kailangan iboton sa Lian si, wala na kayo ibang iboto, si Saldi de Loyola sa Lian. Yung pakiusap ko. Si Michael Angelo Miguel, akala ko kakamping ka totoo, bakit parang natuwa ka pa yata sa pabsildo? Ano natuwa? Tinitingin lang ako sa batas. At siyempre, makipaalangan parang tuod ako dito na serious sa mukha. Siyempre, naman tayo, magpakwela-kwela para hindi boring. Michael Angelo Miguel, I hope so you understand me. Aranda Beng, taga Laguna po ako. Kotserong Barbero, dalawa ko magaling. Magaling si Toto. Dapat meron siyang ebidensya sa aligasyon. Meron po akong ebidensya, huwag kayo mag-alala dyan. Iba yung Lito Lapid, pinag-usapan natin si Digong, ang layo-layo naman Lito Lapid. Your game is a scam game. Rosie Ruma, Charlie Whiskey, attorney, nagtrabaho na ba si Escudero? Ay, ito pa isa. Sa sunod na natin pag-usapan yung kaso ni Paulo Tantuco. Ronel Santiago, ako galit talaga ako kay Digong. Gerardo Makapinlak, pag pumalig Florendo Ferwick, Arando Beng, Juan Sinalugsog, John Robert, Jerry Moros, Vivian Sarimo, Ron Robert Go, Alita Tierra, salamat sa paliwanag, Dr. Kausing. Romeo Guevara, wala pang Duterte, makalaya. Charlie Whiskey, bakit kailangan ng batas magnegosyo toto? magnegosyo tayo. Yes, for Bunyog, pagkakaisa, party list. Salamat po, tulungan niyo po ang Bunyog party list. Romeo Kawis, I was enlightened sa explanation niyo, sir. Hindi pala lahat ng attorney ay may kagalingan. Gaya mo, din yung nilecturan niyo. Ay, pasensya ka na din, ha? I'm older than you siguro naman din. Siguro, that makes me more qualified than you are. So, Romel Bengson, Dr. Engineer Toto, kahit late na pero present pa rin. Salamat po. So, Florenda Fenwick, Binks Binig, sabi kasinungalingan yung 30K. Hindi naman siguro kasinungalingan. Wala lang tayong ebidensya kung totoo yan o hindi. So, Binks Banig, attorney, tama. Yan, batikusin lahat, nasa tama. Kaya tirador nga ako, batikusin ko lahat, pati din. Freedom, dati gustong-gusto kita, Toto, dati kasi manwa kita, taga Iloilo ako, pero parang iba ka ng tono mo. Ay, pasensya ka na gid, kasi ang ako niya Freedom, ginadampigan dire kung ano ang layi. Dito ta nagasugod sa layi. Wala sang katarungan kung wa isang layi.
walang katarungan kung walang batas. Kaya dapat sundin natin ang batas. Okay? Kaya dahil hindi niya sinunod ang batas, may delikado na bababasura ang lahat ng kaso laban kay Digong. Cassandra Daisy, kutserong kaya love namin si Engineer Toto dahil sa injustice sa kanyang disbarment. Calixto Almonte, nandoon si Bato-Bato at Police Las Cañas. O ang Davao Death Squad, ang kaso nila ng testiguan dyan, yung 2 kaso. So, Roswald Laniga, good people kay Toto from Kingdom of Saudi Arabia. Okay, si Tatay Digong, magbakasyon lang yon sa rider sa Netherlands. Rude Kurig, pinaliwanag na Senator Miriam yan na sa bansa, ililitis ang akusado. Vivian Saremo, nagpatupad si Digong ng war on drugs. Kapangyarihan nila yon. Ngayon, nagpapatupad din si Marcos na isuko sa ICC. Kung parehas mali, parehas din managot. Tama. Your game is a scam shame. Sa Sky Ant, Viva España. Viva España. Tapos sa Ecclesiastes from España, buong mundo. Grabe, Duterte supporters. Aba, dami So, Viva España. Charlie Whiskey, ICC is a court. Bakit sila dapat mananalo? Hermes Polioso, Lito de Torres, advice ko po, pakinggan nyo ang isang international tulad ni Attorney Andres ay na wala rin yan. Attorney Andres, tingnan natin. Ano ba, Andres, ano yun? Hindi ko alam kung ang Andres de Bonifacio po ba? Tingnan natin. Florinda Finwick, nagmarunong pa sila, attorney. Tapos Sky Ant, Cassandra Daisy, Ronel Santiago, mali ka engineer, bakit sinabi mo patay na sana si Digong nyo if wala cellphone hindi kita maintindihan po. Anyway, Edgar Francis Villamor, hindi po ako kumakampi kay Digong, kumakampi lang po ako sa batas na dapat isundin ang batas. Hindi naman pwede dahil patayin mo yung tao. Mali po yun. Pinakamali sa lahat dahil pumatay na ang tao, ay patayin mo rin. Hindi nakukuha ang katarungan ng dahil lamang sa pinatay mo ang gumawa ng isang pagpatay. Okay? Ecclesiastes, from Espanya, may tanong ako, attorney, ilan kaya mga military at mga civilians pinatay ng mga NPA for 56 years? Ang dami pong namatay mga sundalo na pinasinalang ni Marcos Sr. sa gera. Maraming mga Muslim namatay, maraming mga sundalong namatay, at kami naman doon, ng mga Ilonggo sa South Cotabato, marami pong namatay. Lalo na yung mga grupo ng Ilaga. Antonio Jr. Buiseseso, hindi na po ngayon members ng ICC, in-explain ko na po na kahit hindi na member, applicable pa rin po ang Article 59 sapagkat sa Article 1 to 7 ay hindi siya makawala sa obligasyon. Okay? Pero kaya nga mali po yung mga abogado nagsasabi na hindi na member ay hindi na dapat i-observe. With more reason, kahit sabihin natin na hindi dapat i-observe, may obligasyon din kayo sa batas ng Pilipinas na kailangan tanging judge lamang ang makapagbigay ng warrant of arrest. Kaya hindi ko pwede na ipatupad yung warrant of arrest at ibigay niyo, ipotbulon yun sa labas. That has to be confirmed yet. Nalala niyo ba si Teves? Hinuli ng Interpol sa Timor-Leste? Bakit sinuko ng Interpol sa korte nila? Ganon dapat ginawa niya. Sinuko dapat nila sa korte natin. Di ba? Paki-shoutout po anak ko, happy birthday. May Kayla Kisha May Rimerata Reyes. Thank you. You're May, ha? Ang anak mo, happy birthday. Happy birthday to you. Charlie Bisky, Senador Bayan si Escudero, bakit siya mayroon earrings? O nga, pangit naman yun. Benastos niya tuloy ang pag-interview, hindi siya kapormal-formal. Romeo Cavis, di ba, sa Netherlands, pinangalagahan si Juma Season. Ay, matagal na pong patay si Juma Season. Hayaan nyo na yan. Huwag natin balikan yan. Rogelio Rodriguez, nawala ang bilib ko sa iyo, Toto. Hindi ka na namin ibuboto. Ang dami pa namin puro sablay na ang sinasabi mo. Wala pong pakialam kung hindi nyo ko iboto. Nasa inyo po yan. What is important is, you should know that what you are believing is wrong. Okay? Ang sinasabi ko lang dito, dapat igalang natin ang batas. Hindi naman pwede karak-karak dahil pumatay ng 30,000 na patayin natin si Duterte. Hindi po yan. Okay? That is now the rule of barbarism. Hindi pwede yung barbarism dito.
John Bonjoji. Paki-greet po ng happy birthday si Jocelyn sa Vancouver, Bellet. Jocelyn Vancouver, Bellet. Jocelyn sa Vancouver. Happy birthday. Happy birthday, Jocelyn. Charlie Whiskey, bakit maabsilto? Bakit maabsilto? Bakit maabsilto? Si pinaliwanag ko ba, may posibleng maabsilto sapagkat po illegal po ang pag-aresto. Sa Ronald Santiago, pabor mga didi sa topic ni Toto Kausing. Wala tayong magagawa. Yan ang topic eh. Yan ang katotohanan. Hindi ko pwede baliktarin ang katotohanan. Ruda sa ruda, kinukonsinti ni Bangag, yung mga ginagawang kabulastugan. Yan ang problema. Si Bangag dapat ang inyong sisihin. Tapos, daming nagsiselos sa iyo, engineer. Sige, PM ka ba? Sige, paano ba yan? May PM din ako, may i-text niyo ako. Okay naman, na? Number ko po ay 0917 300 7796. Yan po. International law, hindi Philippine law, di follow at ICC. Antonio Bensuceso, gagamitin po ni BBM ay national security. Wala pong national security. Gusto ko lecture ng national security. Ano bang national security? Kailan mo ito gagamitin? Ang national security ay magagamit mo lamang po kung nasa binggit ng kamatayan ang ating bansa. Tanong, nasa binggit ba ng kamatayan kung hindi arestuhin si kung hindi pabalikin kagad si Duterte kung hindi papuntahin kagad sa ICC? Wala po, hindi ba mamatay ang Pilipinas? Nandyan pa rin yan. Even ang ibig sabihin, yan ang ibig sabihin ng national security. So kung wala namang delikado ang ating bansa na matumba, wala namang gera. Kung gigirahin tayo ng China, yun, national security yan. Okay? So at least naintindihan nyo kung anong ibig sabihin national security. Hindi po karakaraka, hindi yan magic word na gamitin nyo na kagad. Ronel Santiago, wrong timing ang law para kay Digong. Melba Abdon, pwede po bang maging legal counsel si BP sa kanyang tatay? Pwede po. Pwede siya maging legal counsel. Wala problema siya kung gustuhin niya. Nothing can stop him, can stop her. Pero siyempre may sinasabi, pag ikaw vice presidente, hindi ka pwede magtrabaho ng iba. But then, ang dito, hindi naman siya maturing na nagtatrabaho sapagkat wala naman siyang sweldo. So, hindi mo pwede matuturing na trabaho. Besides, tatay niya yun. Diba? Pagkatapos, ang pinaka-clinching talaga dyan is ang authority to practice ay tanging hepe ng opisina lamang magbigay. Siya ng hepe, hindi wala problema. Ganun po yan. Treaty overrule our Constitution, sabi ni Charlie Whiskey. Kevin Jan, tama na po, attorney. Lahat na sinabi mo ay big yes po. Charlie Whiskey. Tika man na, Kevin, i-remind mo, susuratin ko ngayon ang dapat isusurat ko sa NCIP. Kutserong Barbero, disqualification pala ni Tolpo. Ayun, i-disqualify ni Tolpo, inaantay ko na lang po ang pangako ng COMELEC sa akin ngayon na ibibigay sa akin ang certified true copy ng certificate of candidacy ni Tolpo na mayroon ng address. Kasi unang binigay lang, walang address. So, Ronel Santiago, Ecclesiastic, from Espanya, attorney, yung inupakan massacre, 300 killed ng mga enemy of the state. Ayun. Romy Ruiz, kung susundin ang pamamaraan na gusto mo sa pag-aresto at pag-surrender kay Duterte sa ICC, The Hague ay tiyak magiging madugo at malamang hindi siya may dadala sa ICC ng ganon kadali at walang matinding gulo. Hindi naman makagulo. Kwento lang yan, Romy. Hindi makagulo. Kasi ang lapit-lapit lang ng Pasay. Hindi niya dadalhin. Masyadong overacting lang talaga. May plano, may balak. May masamang balak kaya ganon ginawa. Cielo Amora, I love Tatay Digong and always support him. Simple Lailani. Antonio Junior Bensuceso, Interpol po. Hindi po, wala pong Interpol dito ako nakita, ha? Pasensya na. Budol yan ang Interpol. Hindi ko nakita ang ebidensya na may Interpol na pumakuan na nakialam. Bobby Cortez, good afternoon. Dr. Kausing Olaer, clear explanation, legal matter about ICC. Salvi Adoria, kaya pala nagbago na ihip ng hangin. Hindi po, orig didiis ka pala. Hindi naman, okay naman, problema. Unang tanong ko sa inyo, bakit ano bang masama kung maging didiis? Yeah, give me a reason.
Di ba wala? Ano maging masama kung maging BBM? Di ba wala? Mali po yun kung pag sinasabi. Ako naman ay pro-batas. Para lang ako sa batas. Kung anong batas na makita ko. Kung pabor yan kay BBM, papaboran ko si BBM. Kung pabor yan kay Duterte, papaboran ko si Duterte. Pero batas lang ako nag-usap. Hindi ako tao por tao. Ang mali po sa inyo ay tao por tao kayo. Kaya naging loyalista kayo. Ang mga loyalista, pasensya na kayo. Kayo po ang sinisisi ko kung bakit sira ang ating bayan. Kasi kahit na nagkamali ng inyong idolo, ay iboboto nyo pa rin. Yan po. Ngayon ito, kung kalaban ninyo, kasi nakatutok kayo sa tao, kung tama na ginawa ng isang tao, kasi galit ka sa kanya, hindi mo na siya bibigyan ng dangal. Mali po yun. Baguhin natin. Issue for issue tayo. Gaya ng ginagawa ni Atty. Libayan, issue lang siya tumututok. Wala siyang pakialam kung sino ang tao sa issue. Basta issue lang tayo. Kumbaga nagkataon lang naman na si Duterte ang tao diyan sa issue nitong tinatalakay ko ngayon. So Bobby Cortez, good afternoon Dr. Kausing. Clear explanation. Salamat po Salvadoria. Tapos Charlie Whiskey, Interpol, si SR Police that represent Interpol. News Update Live po. Bilib Kusimo. Salamat po News Update. Your game is a scam game. I commend and salute your independence of opinion. You are not going for the flow. You stick to your beliefs, popular or not. That is the kind of more rare bloggers of this kind. Salamat po. Romel Gonzalez, di ba hinamon niya yung ICC na arestuhin siya? Wala na akong pakialam doon kung hamonan nila yan. Okay lang yun. Ronel Santiago, tuwang-tuwa mga DDS. Charlie Whiskey, iano kung pro Duterte si Toto. Yan nga, ganun ka. Hindi naman na ako pro Duterte. Pero ano kung pro Duterte? Gwapong aktor, no one above the law except the law. Akusado ka man o hindi. Antonio Buensusiso, pag ginamit po ni BBM ang National Security Ilusot, hindi po siya. I have to repeat again the explanation. Hindi po magic wand ang national security. Sabihin mo ay para kara-kara. Kailangan po may ipakita kang katotohanan, ebidensya na delikado nga yung bansa. Kung delikado ang bansa, saka pa lang po pwede mo gamitin ang national security. Halimbawa, lumusob ang China. So, walang sesyon, walang kongreso. May karapatan si BBM ngayon mag-utos ng mga sundalo natin na depensahan. Hindi na kailangan pumunta pa sa kongreso at humingi ng authority. At pwede na siya magdeklara ng martial law at that time. Okay? That is what we call as necessity by reason of national security. Okay? Bert's, abogado po ba kayo or doktor? Doctor of jurisprudence po. At naging abogado po. Sashi, Attorney Kausing for Senator. Big Cat, nakita mo ba ang mga ebidensya ng mga biktima? Bakit hindi po ebidensya ng mga biktima ang pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan po natin ay ang ebidensya ng pag-aristo. Wala pa kong kinalaman dyan sa mga ebidensya ng biktima. Okay? Pay Pastor Presto. Tama. Law is law. Complaints must be proven. Romel Bingson. Tama po, Dr. Toto. Pag ang usapin ay sa batas, huwag tayo sa tao. Sunod-sumunod na tayo sa batas. Ganon din po ang aking punto. Lito de Torres, mas maniwala ako kay Atty. Andres pagdating sa Article 59. At di maniwala ka doon, and I tell you, he's wrong. He's wrong if he says that Article 59 does not apply. I beg your pardon. I'll stand to death. My right to defend that Article 59 is binding to the Philippines in so far as the arrest of Digong is concerned. Jerry Moros, pwede bang gawing ebidensya sa ICC ang mga nagrally na DDS na gawing alibay kung bakit hindi na nila dinala sa local court? Hindi pwede magawa. Hindi pwede. Lola, thank you, Attorney Toto, Antonio Jorvin Sisiso. Kasi kaya naman nila suwagin. Dami-dami, isang batalyon na po isang dala nila eh. Ronald Santiago, for now, PBBM, tayo kaysa naman kay Digong, doon ako sa, pareho naman sa evil, Ronald Santiago. Paano mo sasabi na less evil si BBM? Bilyon-bilyon ang ninakaw sa budget. Bilyon-bilyon. Ninakaw sa budget, ayuda-ayuda. Ano naman ang kay Duterte? Sa panahon niya, parmali. Bilyon-bilyon din, pero hanggang doon na sa 14 million. Napag iba, pinigay pa kay Saldico, 2 million na laptop. Mga kontrata pa sa mga kalsada. Binigay kay Saldico. Kaya
dapat makatutok tayo sa batas. Huwag sa mga tao para matuto tayo, magiging mature at makaboto kayo ng maayos. Huwag kayong didikit maging loyalista sa tao. Maging loyalista tayo sa batas natin. Pakiusap lang po. ICC takes over if our justice system is unable. Tama po yan. Maybe. Kanino ka na ba, Toto, kumakampi? Sa batas po ako kumakampi, maybe. Rodencio de los Reyes. Ba't wala na pong bunyog ang background nyo? Ay, tinanggal ko lang kasi mayroon naman ako, ginawa ko na Toto Tirador na ako ngayon eh. Kung hindi niya sunod ng 59, may babalik pa si PRRD. Ang sinasabi ko, kung hindi masunod, magtutuloy-tuloy ang trial, pero magko-conclude yan na mababasura ang kaso, pero after 6 to 9 years. Pero makukulong pa rin si Duterte habang hindi pa natatapos ang paglilitis. At pagtatapos ng paglilitis, magdeklara sila na hindi pwedeng i-convict si Didi o Duterte kung dahil sa hindi nakuha ang authority sa kanyang pagkatao dahil sa maling-maling aresto. Rogelio Tapado, kaya nga hindi na dinala sa RTC dahil palakasan ng batas. Yun nga. Ferdinand San Juan, tama po kay Tony Toto, hindi po dapat shortcut ang pag-aresto. Tama yan, walang shortcutan dito. Kotserong Barbero. Dati sabi ni Toto, Filipino citizen daw si Alice Go. Tapos, paglipas ng ilang buwan, Chinese na daw. Ang sinabi ko noon, naalala ko yun, i-considera siya na Filipino citizen kung wala tayong ebidensya na kontra. Okay? So, naintindihan mo na po. Ngayon, nagpakita naman ng ebidensya, ay di, babaliktad tayo. Yan palang ebidensya eh. Di ba? Who can argue with evidence? Pero in the meantime, na habang hindi pa siya natanggal, i-considera natin siya na Pilipino. Okay? Ganun lang po kasimple. Romel Gonzales, ganyan bigyan mo sila ng lakas ng loob. Mga didiis para malaman na di sila umiiyak. Huwag kayo umiyak. Laban lang sa batas. Huwag yung laban ng murahan. Philip Segalia, may nangungulit lang dito. Matigas ang ulo. Gusto kanilang pugutin sa kaulit. Bahala sila kung gusto ng pugurin sa kaulit. Antonio Bensuceso, national security po ay mas mahalaga. Sinabi ko ng Antonio Bensuceso, huwag mo nang ulit-ulitin niya. Wala pong national security na issue rito. Huwag mo nang ulit-ulitin yan po. May 8, tapusin mo na yung mga Duterte para maumpisa na naman ang BBM na magnakaw. LDP, Gemini, Katoto, madami talaga ang kabubutante na politiko ni BBM. Tapos Ronel Santiago, Romel Gonzales, Raymond Lagidaw. Sa totoo lang, sino kaya ang totoong evil? Guwapong aktor, attorney, yan ba yung tinatawag na ex post facto law? Ex post facto law yung application of the law beforehand. Ipabalik. Tapos na, pero pwede pa rin i-apply. Ex post facto law. Tapos Gardo Mapinlak. Tapos Bongcuerdo. Sabi ni Digong ICC, hurry up, tagal nyo sabay. Charlie Whiskey, reverse look up to verify email Toto, tagal ng teknik niyan. Tapos sino pa? Aksa Bermudez, Dalby, Ron Robert, May 8, Gardo Macapinlak, Romel Gonzales, Samti de Los Angeles. Tapos Maria Teresa Villarin, Antonio Bensuceso. Tapos Ron Robert, Kotserong Barbero, Motor Jack, Love Heart, Miriam, salamat. Malinaw pagpaliwanag. Ray Pastor Presto, Lerms Busy. So Dr. To ay pinapaliwanag lang ang batas. Master Media Report. At attorney po, surprising bakit di kanila sinusunod ang Article 59 dahil baka may tao pa sila. Okay. Bon Jovi, Antonio Bensuceso. So, tapos si Jurem, James Faildin, Kotserong Barbero, Romel Gonzales, Merjan Destresa, Sayan. Okay, Ronel Santiago. Ang dami nyo, hindi ko maubos. Sige, maraming salamat po. Hindi ko kayang ubusin. 7 Samurai. Si group, gwapong aktor. Ako naman, gwapong kalbo. Buhay ng construction. Lito de Torres, sino pang iba? Hil Alzona, Ruth Matorillas, tapos si Helen Bagyo ulit, tapos 7 Samurai, Ronel Santiago, Felix Argon, sino pa? Bahay ng construction,
Dami Hindi ko maubos. So, Danis Dator Jr., Wonder Mike, Lito de Torres, Junior Alterado, okay? Johnny Lopena, sino pang iba? Kiko de Torres, sino pa? Junji Ibarli Official. Ano mo kayo si Attorney Ibarli na kaibigan ko sa Butuan, sa Bayugan. Lani Reyes, Jigger Yarte, tapos Zeus de Great, Kotserong Barbero. Maraming salamat po sa